Hindi ko ma-replyan tong question na to kasi ano to yung video na to on this day. Yung posted na siya last year. Pagka ganun pala, hindi ka makakapag-reply dun sa comment section. So, dito, print-screen ko na lang siya. Ang tanong ni Shane, si Zoe po ba di naman nawawala sa focus kapag pinagsasabay po ang school tsaka pagti-TikTok? Medyo madilim ha kasi nandito ako oh. Nagpapagupit yung panganay ko. Naatasan ako ni Kuya Jael na antayin siya habang nagpapagupit daw siya. Going back to the question, kung hindi daw ba nawawala sa focus si Zoe kapag nagti-TikTok kami kasabay ng pag-aaral niya. Si Zoe, not to brag, honor student siya mula nung nursery. As in, walang putol yon. Mula na nagkaroon kami ng mga branded videos na ang request ay kasama siya, sabi ko sa anak ko, hindi mo kailangang i-maintain na lagi kang nasa top. Ang sabi sa akin ni Zoe, nasa tapat naman mi, wag na muna natin problemahin. Sabi niya, pag nawala ako sa top, di wala. Parang chill na yung sagot niya. Basta nilinaw ko sa kanya, hindi requirement. So, sa bahay namin, normal na normal yung movie marathon, yung play, yung harutan, araw-araw. Ang pagkakaiba lang ngayon, yung mga harutan namin, naka-TikTok. Pero kahit nung hindi pa kami nagti-TikTok, ang daming oras na nagugugol sa playtime. Bukod sa sobrang ikli ng mga videos namin ni Zoe, makikita niyo yung editing, parang wala. Diba? Sobrang payak lang niya, wala namang masyadong effects, wala masyadong anik-anik. Talagang ini-enjoy lang namin. Super favorite ni Zoe kapag sumasayaw kami together. Kasi feeling niya, ang galing-galing niya pag natuturuan niya ako ng steps. I love my relationship with my children and rest assured na I will not force them to do something that they don't want to do. Kami yung tipo ng family na lagi lang taga naglalaro, masaya. Besides, halos lahat naman ng estudyante yun parang nagti-TikTok na. Kung hindi gumagawa ng video, nakababad manood, di ba? Social media is a part of our daily lives already.